Ate Marie? Ikaw pa yan, ate? Uy, Ate Marie, ikaw po ba yan? Pa? Ikaw po ba yan? Huwag ka naman manakot. Pa? Pa? Ha? Pa? Nasaan sila? Andito lang sila kanina nakahiga. Mama? Pa? Ate? Nasaan kayo? Boyet! Takbo! Noong dekada 20, nang napagdesisyon na ni Mama at Papa na lumipat ng bahay sa isang liblib na lugar sa isang probinsya. Noong una, hindi pa kami mapilit ni Ate. Ngunit kalaunan, napilit din kami ni Mama at Papa na lumipat na ng bahay. Ako nga po pala si Boyet, at ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang aking hindi malilimutang karanasan sa isang abandonadong lugar sa probinsya. At ito ang aking kwento. Grabe naman sila makatingin, oh. Nalilisip pa yung mga mata nila. Tignan mo, ate, oh. Huwag mo nga silang tignan, Boyet. Pa, ba't ganyan naman sila makatingin? Grabe sila makatingin sa atin, oh. Baka ngayon lang sila nakita ng pogi. Naku, Arman. Tumigil ka nga dyan. Ito naman si Mahal, oh. Hindi ka pa napupugian sa asawa mo. Ay, si Mama kinikilig, oh. Tignan mo, Papa, oh. Namumulang pisngi niya, oh. Tumigil nga kayo. Isa ka pa, Boyet, ha? Pagkalipas ng 20 minuto, nakalampas na kami sa mga kabayan. Narating namin yung isang bakanting lugar na may nakatayong bahay. Dalawang palapag ito. Parang luma na yung disenyo. O siya, bumaba na kayo. O malaki na yan. Ako na magdadala ng mga yan. Kayong dalawa dyan, dalhin na ninyo mga gamit ninyo. Saglit kami napatigil ni Ate nang huminto yung sinasakyan naming motor. Napalingalinga kami sa paligid na para bang nagtataka. Oh, Boyet, Marie. Ano pa yung inaantay ninyo? Bumaba na kayo at kunin nyo na yung mga gamit ninyo. Uy, ate. Baba na raw. Padaan naman ako. Agad naman na bumaba si Ate Marie at sumunod na rin ako sa kanya. O ito pare, oh. Dinagdagan ko na to. Salamat at pumayag ka na ihatid kami rito, ha. Buti na lang at pumayag ka na ihatid kami rito. Yung iba kasi doon, pagkarinig pa lang ng pangalan ng lugar, umaayaw na agad eh. Nang makapagbayad na si Papa sa driver na yon, agad yun naman na pinando ng kanyang motor at pinakaripas ito ng takbo na para bang may kinakatakutan sa lugar. Oh, bakit ganyan yung mga mukha nyo? Kasi, Papa, mukhang nakakatakot yung bahay. Parang haunted house. Yung pinapanood namin ni ate sa TV. Oo nga pala, kung bakit nasabi ko mukhang haunted house. Mukhang haunted house naman talaga kasi. Halata talagang luma na ang disenyo ng bahay. Gawa ito sa bato. At yung mga bintana at pinto ay gawa naman sa kahoy. Ang bubong nito ay gawa sa yero na may mga butas na. Nababalutan yung pader ng makakapal na mga baging. At napapalibutan yung buong bahay ng matataas na mga damo. Oo, kayo talaga, oh. O ano, tara na sa loob. At magtatakip silim na, oh. Bukas pala ng pinto ni Papa. Ramdam mo na talagang mabigat na presensya na bumabalot sa buong bahay. Sinasabayan pa ng malamig na hangin.
Napahinto kami ng minalaglag na isang bola. Galing ito sa taas ng hagdan. Gumulong ito papunta sa aming harapan. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Bola lang yan, oh. Teka. Bola ba to ng bata? Naiwan siguro to na dating nakatira dito. Ilagay mo na nga yung bola, Arman. At para makapag-ayos na tayo ng pwede nating may gan mamaya. Agad naman yung sinunod ni Papa at inilagay iyon sa gilid ng hagdanan. Kasalukuyan kami nakaupo sa lapag ni Ate Marie. Tahimik lang kami nakaupo sa harap ng isang kandila. Huwag mo ang ihipan yung kandila, Boyet. Mama o si Boyet o hindi mapagsabihan. Lo, di ko naman inihipan yan ah. Tahimik lang ako nakayuko dito sa braso ko oh. Ba't gumagalaw yung apoy kung hindi mo iniihipan? Hindi ko nga ininihipan ate. Kahit takpan pa yung bibig ko. Dahil hindi naniniwala si Ate Marie sa pinagsasabi ko, umusog ako sa tabi niya at kinuha ko yung kamay niya at itinakip ito sa bibig ko. Hindi ko naman inihipan talaga eh. Bakit gumagalaw pa rin yung apoy? Baka sa hininga mo, nilalakasan mo siguro yung paghinga mo. Paano pa yung ilong ko ate? Hindi talaga akong umiihip dyan oh, promise. O diba? Hindi ko naman talaga inihipan eh. Wow! Nagulat ko ba kayo? Kanina ka pa ba dyan pa? Ngayon lang. Kukuha sana ako ng panggatong sa labas. Tapos napansin ko na tumahimik kayo kaya nilapitan ko kayo. Napatigil kami ni Ate at napatingin sa isa't isa. Na nagtataka kung hindi si Papa may gawa nun, isino? Wala namang kahinahangin sa paligid at maliwalas yung panahon. Kuya ate, pwede bang pabot ng tubig? Salukuyang kami kumakain sa labag nang may narinig kaming kakaibang tunog na nagbumula sa taas. Agad na napatay si Papa at napasigaw. Takina! Ang aga mo ah! Huwag ka dito! Saway ni Papa sa humuhuni sa taas. Kalagitnaan ng gabi nang nagising ako sa tawag ng kalikasan. Ginising ko si Papa upang magpasama sana. Ngunit tanging pag-ilinlaw at pag-aas ng kanyang pagkakahiga ang tanging tugon niya sa akin. Dahil sa parang lalabas na, pinatatag ko nilang aking sarili. Dahan-dahan ako naglakad papalabas ng kwarto. Nang napansin ko yung hagdanan, papuntang second floor, kung nasan kanina lang galing yung pula. Nakaramdam ako ng matinding kilabot at takot. Mabilis akong umalis at lumabas ng bahay. Mas kalagtinangan ako ng aking pag-iisip. May naramdaman akong dumaan sa likuran ko. Agad naman akong napatanong. Ate Marie? Ikaw ba yan ate? Uy Ate Marie, ikaw po ba yan? Pa? Ikaw po ba yan? Huwag ka naman manakot. Pa? Pa? Nang napansin ko na walang sumasagot sa mga tanong ko, nabilis kong inangat yung short ko at tumasok na sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako, napaisip ako na kung si ate yun, hindi siya lalabas na siya lang mag-isa. At kung si Papa naman yun, agad naman yung tatawa kung siya nga yun. Oh, sino yan? Nang may narinig akong yabag na nagmumula sa second floor ng bahay, patakbo akong pumasok ng kwarto. Ha? Pa? Nasaan sila? Andito na sila kanina nakahiga. Mama? Pa? Ate? Nasaan kayo? Boyet! Takbo!
Dahil sa malakas na sigaw ni Ate Marie, agad akong pumasok sa isang cabinet na walang laman at nagmatsyag ako sa paligid. Wag po. Ha? Panaginip lang pala yun? Napabalikwas ako ng gising dahil sa masamang panaginip na yun. Napansin ko na wala si ate, mama at papa sa hinigaan namin. Mabilis akong bumangon at tarantang lumabas ng bahay. Pa, O Boyet, anak ba't balisa ka? pa, nasan si mama at ate? Wala na sila anak. Papa naman eh. Huwag kayong magbiro ng ganyan oh. Nako, biro lang. Nandun sila sa likod. Kasalukuyan kami kumakain ng umagahan nang may dumungaw sa aming pintuan. Isang matangkad at matipunong lalaki. Pare, ikaw pala yan. Pasok ka. Nagkape ka na ba? Hindi pa eh. O mahal, pagtimpla mo ng kape si paring Berto. Oh, halika, upo ka. Mano po, Tiyo? Mano po, Tiyo? Kabait naman ng mga batang to. Oo nga pala pre, ano yung sadya natin? Wala naman. Kinakamusta ko lang ngayon dito. Ayos lang naman pare. Madami lang alikabok pero maglilinis pa naman. Tagal na din kasing walang nakatira dito.